Luyong ng dagat sa aming buhay na may matatag na pananalig sa anak mong si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ay aming hiling na manaig sa buong daigdig upang makamtan ang inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa ay mapapurihan nawa namin si Jesucristong Panginoon, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po, sumandali. Tawag sa kasal, John Larry S. Asilo, 31 years old, anak ni na Ireneo Asilo at Marilu Solas ng Greenville Subdivision, Bagumbong, Caloocan. Ikakasal kay Mary Lou Lorenzo, 29 years old, anak ni na Luisito Lorenzo at Merly Roman Mapagkumbaba, Street, Paco, Obando, Bulacan. Ikakasal sa ika-10 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Rick Capiral Kapalad, 62 years old, anak ni na Celestino Kapalad at Eufrosina Capiral ng Salazar Street, Wawang Pulo, Valenzuela City. Ikakasal kay Esmeralda Baisa Dizon, 56 years old, anak ni na Alejandro Dizon at Gloria Baisa ng Salazar Street, Wawang Pulo, Valenzuela City. Ikakasal sa ika-19 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Redentor Antonio, 48 years old, anak ni na Godofredo Antonio Sr. at Rosita Maglaya ng Panghulo, Obando, Bulacan. Ikakasal kay Perlita Quintuan, 46 years old, anak ni na Pedrito Quintuan at Angelina Sevida ng Panghulo, Obando, Bulacan. Ikakasal sa ika-19 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Francis Aga Miliano, 38 years old, anak ni na Godofredo Antonio Sr. at Rosita Maglaya ng Panghulo, Obando, Bulacan. Ikakasal kay Jennifer Garzon, 39 years old, anak ni na Gualberto Garzon at Leonora Ponseca ng Panghulo, Obando, Bulacan. Ikakasal sa ika-19 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Brian Joseph Celeste, 37 years old, anak ni na Jose Celeste at Evelyn Andrade ng Fatima Street, Lawa, Obando, Bulacan. Ikakasal kay Mary Grace Abad, 28 years old, anak ni na Florencio Abad at Teresa Dayaw ng Fatima Street, Lawa, Obando, Bulacan. Ikakasal sa ika-19 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Alfred Cabasal, anak ni na Alberto Cabasal at Salome Mandal ng Talibo Street, San Pascual, Obando, Bulacan. Ikakasal kay Eden Cabasal, anak ni na Pepito Kaliwag at Nilda Malakaw ng Talibo Street, San Pascual, Obando, Bulacan. Ikakasal sa ika-19 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Melvin Avendaño, anak ni na Antonio Avendaño at Zenaida Austria ng San Pascual, Obando, Bulacan. Ikakasal kay Roslyn Balmeo, anak ni na Benjamin Balmeo at Rosario Flores ng Paliwas, Obando, Bulacan. Ikakasal sa ika-19 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Ricardo Sigua, anak ni na Brigida Sigua ng Paco, Obando, Bulacan. Ikakasal kay Rene Rose Abad, anak ni na Renato Abad at Rosianida Salazar ng Paco, Obando, Bulacan. Ikakasal sa ika-19 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Eniego Arnejo, anak ni na Victoriano Arnejo at Marlita Banuelos ng Talibo Street, San Pascual, Obando, Bulacan. Ikakasal kay Marivic Flores, anak ni na Ramon Flores at Lilibet Santiago ng Talibo Street, San Pascual, Obando, Bulacan. Ikakasal sa ika-19 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Hil Evan Almieda, anak ni na Hilario Almieda at Evangeline Gatchalian ng 242 Herrera Street, San Vicente, San Pedro, Laguna. Ikakasal kay Bea Carla Marquez, anak ni na Ricardo Marquez at Aurelia Reyes ng Kangkungan Street, Lawa, Obando, Bulacan. Ikakasal sa ika-12 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Glenn Buenaventura, anak ni na Gaudencio Buenaventura at Loretta Pascual ng Pag-asa, Obando, Bulacan. Ikakasal kay Emily Rosel Avendaño, anak ni na Rosendo Avendaño Jr. at Emelita de la Cruz ng Pag-asa, Obando, Bulacan. Ikakasal sa ika-19 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Mga ikakasal sa labas ng ating parokya: John Benedict Ras, 28 years old, anak ni na Jimmy Ras at Mercedes Enriquez ng JP Rizal Street, Paliwas, Obando, Bulacan. Ikakasal kay Camille Aliana Carls,
29 years old, anak ni na Michael Carls at Imelda Francisco ng Ridgeview Estates, Nuvali, Calubang, Laguna, ikakasal sa ikapito ng Setyembre, taong kasalukuyan sa Sacred Heart of Jesus Parish, Alabang Hills, Kupang, Muntinlupa City. Paul Anthony de la Cruz, 37 years old, anak ni na Antonia de la Cruz at Marcelina de la Cruz ng San Pascual, Obando, Bulacan, ikakasal kay Mary Joy Soriano, 37 years old, anak ni na Dante Soriano at Remedios Avila ng Panghulo, Obando, Bulacan, ikakasal sa ikadalawampu ng Hulyo, taong kasalukuyan sa St. Michael the Archangel Parish, Poblacion, Marilao, Bulacan. Mga patalastas at paanyaya, ang Shrine Ministry dito po sa ating dambana ay may programa na Piso Ko Handog sa 3 patron. Ito po ay para sa pangangalaga ng ating mga patron na sina San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi at Mahal na Birhen ng Salambao. Sa mga nais po na maghandog ay mayroon po tayong donation box na matatagpuan sa may malapit sa pintuan ng ating dambana. Mayroon din po tayong pinamimigay ng mga bottles sa ating opisina. Kung sakali po na ito ay mapuno, mangyaring pakibalik na lamang pumuli sa ating opisina. At para po sa kaalaman ng lahat, as of April 2025, ang kabuang halaga na naliko mula sa mga handog ay 125,858.72. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Isama po natin sa ating mga panalangin, pasasalamat, Lectors and Commentators Ministry, Rudy and Merly Enriquez and family, Fred and Tess Bondoc and family, Lauren and Melly Garcia and family, District Engineer Henry Alcantara and family, Dr. and Mrs. Joel and Bobet Gutierrez and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Maricel Sanchez and family, Simeona Meneses and family, Attorney Rainier and Anson Yebra, Benedict Jasper, Pamela Ann, and Beatrice G. Wilkin, Emelita Huwat and family, Angelita Baltasar and family, Geoffrey, Charlene, and Gideon Kililan, Loren and Princess de la Cruz, Lorenzo and Marlene de la Cruz, John Koji and Joko Javier, Herman family, Criselda Marquez and family, Manuel Bong Carion Jr. and family, Lenny de Guzman and family, Christian and Therese Lim, John and Michelle Gamboa and family, Maris and Kayang Avendaño. Para po sa kaarawan ni Hilda Ocasiones. Para sa natatanging kahilingan, San Pascual Bailon Parish Staff, Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Lindley Balderrama and family, Amber Mercedes and family, Roddy and Sonny Ribamonte and family, Miguel Anthony Fedelino and family, Senizal and Legaspi family, Annalyn Esminia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Nerlan III, Olan and Tess Anastasio and family, Dr. Eliana Anastasio Ramos, James J.M. Babejis, Hans Joseph Rivera, Teresa Bay and Brian Pastoral, Mary Ann Caliscon, Georgina Leonora Lee, Benny and Mercy, Raimundo and family, Joe Katrina Chang, Sofia Hardin. Para po sa kagalingan ni na Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Flordelisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Erwin Pontiliano, Mandy Tan, Laura de Ocampo, Clarine Santiago, Archie Banias. Para po sa pagkakaroon ng supling ni na Mervin and Maricris Policarpio, Austin and Jamie Lynn Koshi, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sernan and Jenny Rivera, Lawrence Marie and Lalaine Santelia, Attorney Marks and Joan Briñas, Joseph Leonard and Rachel Ansis, Ruben Jr. and Vienna Diwa, Leo Mel and Roslyn Blanco, Mark and Bernadette Joaquin, Francis Johannes and Jaika Zaira Manialak, Darwin and Rachel Aure, Nino and Arlene Mangaban, Dr. Joel III and Josephine Smith, Rod Rainiel and Maria Evan Grace Kahayon, Mike Kevin and Clarice Mark Lu, Jason and Vanessa Cando, John Stephen and Grizar Anastasio, John Lionel and Cara Degia, Julius and Grace Aruwag, Juvenel and Marca Raca, Adrian Justin and Kay Celine Anjoy Reyes, Mark Lawrence and Maria Alexandra Rolly, Arnulfo and Jacqueline Mapalo, Nilo and Jennifer Pamiroyan, Mark Jason and Cherry Lu Valdez, Renald and Britney Espiritu, Joe Francis and Mary Charmaine Doliente, Neil Patrick and Candy Virgie
Gonzalez, Reynaldo Jr. and Nizen Panes, Earl Michael and Felicia Faye Sumage, Jerome and Maureen Delgado, Alvin and Warlita Quizon, John Paul and Abby Manalili, Mel David and Christina Ami Angeli Goho, Ivan and Steph Gutierrez, Rod Rainiel and Maria Evan Grace Cahayon, Kenjo and Colleen Aquino, J. Isidore and Jerose Tahale, at para po sa mga kaluluwa ni Reverend Father Jesus Palileo, Francisco Petra Ernesto Emiliana, Alfredo Epifania, Delfin Felisa, Salustiano Maria Purisima, Francisco Maria Trinidad Felomena Constantino, Amado Juanito Leoncia Aliu Godofreda, Leocadia, Timoteo Senon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Felicidad Galang, Edilberto Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andre Anzures, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Babuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Teresa Comia, Sheltil Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Federino Sr., Miguela Madera, Leonora Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Floro Enzenaida Resurrection, Ferdinand Resurrection, Felipe Eleonor Ribamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Teresita Silvino, Emma Marie Cesar, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Susan Garcia, Rolita Paglia, Reynaldo Avendaño, Galo and Veronica Espinosa, Gilbert Rodriguez, Ramona Marinas, Josephine Marcelino, Marilu Talag, Guillermo Talag, Emily Reyes, Godofredo and Josefina Legaspi, Winifreda Legaspi, Ambrosio Alcantara, Ramon and Avelina de los Santos, Romer de los Santos, Ruben Huat Sr., Enrico Huat, Michelle Ann Oropesa, Cheska Marie Huat, Noli Kapalad, Armando Huat, Lita Hermosa, Florita Huat, Allen Mabulay, Narciso and Eufemia Suarez, Pedro Jr., Beatriz Amalia Jose Ila, Joseph Jesus Crescencio Felicidad Marquez, Mario and Juanita Carrion, Manuel Carrion Sr., Sheila Ramirez, Arili Miguel, Dolores Silvestre, Virgilio Miguel, Remedios Manyosca, Elias and Basilisa Resurrection, Remedios Bautista, Sofio Angela Garcia, Rodolfo Valencia, Rufino Avendaño, para po sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan at para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay ka-6 ng Hulyo, ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Linggo ng Pondo ng Pinoy. Ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook. Ang bawat pamilya ay tinatawagan na maging misyonero ng pananampalataya. Sa liturhiya, ang bawat pagdiriwang ng banal na misa ay tinatapos ng pagpapahayo sa mga dumalo para ipahayag ang kanilang naranasan at narinig. Sa turo ng simbahan, hinihiling ko sa bawat pamilya na makaisa sa gawain ng buong simbahan sa paghahanap sa mga hindi na pumupunta sa atin, ang matutong lumakad kasama nila at maging mamamalakaya ng ibang pamilya. Awitin po natin ang pambungad na awit.
magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, manalangin tayong dumami ang mga manggagawa ng Panginoon upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, isa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaan.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaita. Taas-taasan, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinapahayag ni Propeta Isaias ang malaking kagalakang darating sa pag-aliw niya sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat ng sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin, kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita, Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat sa lupay, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y magalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal, sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sa ikalawang pagbasa, ipinagmamapuri ni Apostol San Pablo ang krus ni Jesus. Ang mga pilat niya ay nagpapatunay na siya ay alipin ni Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kaniyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay, ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway subang kanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ni numan ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinugo ni Jesus ang 72 upang maghatid ng kapayapaan sa bawat bayan at ipahayag sa lahat na nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Kapayapaan at salita niyang totoo naway manahan sa inyo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagpatian kanino man. Pagpasok nyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin nyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa ilmang bayan, kanin nyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa 14 na linggo na sa karaniwang panahon, 14th Sunday in Ordinary Time. Gusto kong ituon natin ang ating pansin at atensyon sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan. Sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus ay humirang pa ng 72 at sinugo silang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Habang nagninilay ako, naalala ko po yung isang proverb na nagsasabing, strength in numbers. Sabi ko nga, siguro yung iba dito na mahilig sa basketball, naaalala yung isang team na ito yung niyayakap na prinsipyo. Yung Golden State Warriors, nung sila'y nagcha-champion pa, yung slogan nila, yung motto nila, strength in numbers. At anong ibig sabihin nito? Pangkaraniwan kasi, sa isang kupunan, merong tinatawag na star player, na para bang lahat na lang iaasa doon sa star player na yon, na bubuhatin yung buong team para manalo. Pero, yun nga, since the philosophy ng Golden State Warrior is strength in numbers, they don't just rely on a single player. Ibig sabihin, every player, bawat manlalaro, bawat membro ng team ay merong role na dapat gampanan. At syempre, kapag ang kalaban mo, team, hindi lang isa, hindi lang yung star, di ba? Kahit sa mga larong kalye, kapag merong buwakaw, siya lang mag-isang gustong hawak ng bola, hindi sa lahat ng oras, mananalo yun. Kasi darating ang punto, mapapagod at hindi niya kayang labanan ang buong koponan. Ano yung wisdom? Ano yung gustong ituro sa atin? Bakit binabanggit ko ito sa inyo? Hindi naman ho napapagod ang ating Panginoon. Hindi naman po siya nagreklamo sa atin, pagod na ako, kailangan ko ng katulong. Hindi. But Jesus wanted to share. Binahagi ng ating Panginoong Jesus yung kanyang gampanin, yung kanyang misyon. Una, nanduroon yung 12 alagad.
Matatagpuan natin in the gospel account according to Saint Matthew and Saint Mark. But in the gospel account according to Saint Luke, it was not only the 12 apostles that were sent. Hindi lang yung 12 alagad ang sinugo at binigyan ng kapangyarihan ng katulad ng ginagawa ng ating Panginoon. Ngayon sa mabuting balita ang ating binasa, ayon kay San Lucas, the same power, the same mission is given to the 72 other disciples sa 72 pang mga alagad. At anong gustong sabihin nito sa atin? Madalas kasi, nasa isip natin kapag gawaing simbahan, gawaing pangreliyon, gawaing pagmimisyon, sinong nasa isip natin? Si Father. Sinong nasa isip natin? Yung mga consecrated. No? Ito yung kanilang gampanin. Ito yung kanilang misyon. Pero nakakalimutan natin na kahit anong bukasyon, no, yung pagiging may pamilya, yung pagiging guro, yung pagiging lingkod bayan, ay maaring maging daan para ano? Maranasan ng mga tao ang paghahari ng Diyos. Sa totoo lang, di ba, ang bukasyon sa nagsisimula. The seedbed, the cradle of vocation, it is being nurtured saan? Sa loob ng pamilya. It is the family that paves the way para maranasan ng isang miyembro ng pamilya ang paghahari ng Diyos. Bago pa man si Father, nanduroon na yung mga magulang. Kanya nga po, ito yung sana makita natin. Yun nga lang, sabi ko nga kasi sa inyo, madalas ang nasa isip natin, sila lang ang may trabaho niyan, sila lang may, it is their work, it is their job. Let them do it. No? Parang, palagi na lang si Father o kaya si Sister, the consecrated. But no. Alam niyo po, kailan ba natin tinanggap na tayo binahaginan din ng gampanin ng ating Panginoong Jesus? Let us be reminded of the baptism that we received, ng binyag na tinanggap natin. Nang bininyagan tayo, anong ginawa sa atin? Hindi lang naman po tayo binuhusan ng tubig . Nang bininyagan tayo, pinahiran ho tayo ng langis. O yun nga lang, yung kasing mga nagpapabinyag at yung mga nag-aanak sa binyag, minsan, ano lang after sila sa picture. No? Hindi nila, nagtuturo yung katikista, hindi naman iniintindi. No? Hindi naman inuunawa. Alam nyo yung pagpapahid, kasi every symbol na ginagamit sa sakramento ay meron pong kahulugan. No? At ano nga yung simbolo ng pagpapahid ng langis? In the Old Testament times, no, sino bang pinapahiran ng langis? Pari, propeta, at hari. Di po ba ito yung gampanin ng ating Panginoong Jesus? Si Jesus ay pari, propeta, at hari. Kaya ho, bilang mga binyagan, nakikibahagi tayo sa pagkapari, pagkapropeta, at pagkahari ng ating Panginoong Jesus. Oo, merong mga tinatawag ordained priests. Pero by virtue of our baptism, sa pamamagitan ng ating binyag, tayo po ay pari, propeta, at hari. Sana ko nakikita natin yon. Kaya nga, the task of sharing ng pagpapahayag, malapit na ang paghahari ng Diyos. It is not only the sole task of the priest. Hindi lang yan sariling gawain o gampanin ng pari. Ano pa? Kung ilalagay natin ito sa gawain ng simbahan, sa picture ng simbahan, no?
Di ba, ang simbahan, no, sabi ko nga sa inyo, dati kasi lahat nakasentro kay Father. Kaya si Father nung araw, yung mga pari nung araw, hindi lang pari. Ano pa? Engineer. No? Kahit hindi naman engineer. No? Nagiging engineer. No? Di ba? Kaya nga, pero tingnan nyo, especially nowadays, pwede bang ganon? Alam natin na kayo, masigit kayong marunong when it comes to other things. No? Mas expert po kayo when it comes to other things. Hindi naman kami nag-aral sa seminaryo ng inhinyero eh. Kaya nga, pagka pinipilit ni Father maging engineer, anong nilalabasan? Oh. Sisirain to, gigibain to. Maya-maya pagka hindi umubra, giba na naman ulit. Kaya mga tao, busit na busit. Kasi daming gastos. No, tingnan nyo, kapag nagtutulong-tulong, kapag natatap yung bawat kakayanan na meron sa loob ng isang simbahan, sa loob ng isang parokya, anong mangyayari sa ating parokya? Anong mangyayari sa ating simbahan? It will become a church that is alive, that is not only centered on the priest. It is a church na katulad ng in-envision ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bawat isa ay mayroong role na ginagampanan. Yun nga lang, minsan sabi ko nga sa inyo, minsan ang problema nasa attitude din namin. Kasi minsan we are afraid. Takot. Bakit takot? Kasi baka ma-overpower. No, alam nyo, di ba merong tinatawag natin, ewan ko kung napapakinggan nyo yung salitang ito, empowerment of the laity. No? Sino ba yung laity? Laiko. Sino yung laiko? Kayo. O kaya, kasi nung araw, palaging yun nga, sabi ko, lahat nakasentro sa pari. Pero tingnan nyo ngayon, empowerment of the laity. You are given roles. Meron kayong mga role na ginagampanan. Kasi hindi ho kakayanin mag-isa ng pari lang. No? At sabi ko nga sa inyo, a church that yung mga mananampalataya ay nakikibahagi ay isang simbahan na buhay. At ito ang simbahan na in-envision ng ating Panginoong Jesucristo. Sana ho makita natin yon. Do not be afraid to share. Do not be afraid to participate. Huwag tayong matakot na mag-participate. Pero syempre, when you are empowered, huwag naman maging overpower. Yung iba naman kasi gusto nang i-dominate si Father. When you are being empowered, kaya nga merong paalala sa atin. No, anong paalala, di ba? Yung attitude ng pagiging kordero, lamb. Ano ba yung kordero? Maamo. Yung iba, pagka nabigyan mo ng role, hindi na nagiging maamo Hindi na mababa ang loob Nag-aangas. Kaya pala gustong magkaroon ng pwesto kasi para mag-angas. Hindi ho yun. We have to check our attitudes. No? And then, yun nga, sana makita natin to. No? Alam nyo, sa isang parokya na pinanggalingan ko, isang example para makita natin ang kagandahan. No? Alam nyo kasi yung pagpapadama, yung pagpapahayag ng paghahari ng Diyos, it's not about teaching only. Hindi lang ito tungkol sa pangangaral. Diba, paano ba pinadaman ni Jesus ang paghahari ng Diyos? Anong ginawa niya? Maliban sa pangangaral, nagpagaling ng mga may sakit. Ano pa? Yung mga makasalanan na nalalayo, inabot. No? So, hindi lang ito tungkol sa mga bagay na yung pangangaral lang. Doon sa isang parokyang pinanggalingan ko, yung isang pari, he was able to come up this brilliant idea.
Para sa akin, it's a brilliant idea kasi tingnan nyo, nagkaroon doon ng health kiosk. At yung health kiosk na yon, kasi di ba sabi ko nga sa inyo, sa bawat parokya, there are different talents, iba't ibang kakayanan. Tinap niya yon. So every Sunday, doon sa health kiosk, yung mga doctors na nanduroon sa parokya, nagsasalit-salitan sa sa paglilingkod, libre. Merong consultation. Halimbawa, ngayong linggong ito, merong yung sa mga bata. Sa susunod na linggo, yung mga dentist naman na doktor, nagsasalit-salitan. And look at that. So, we don't only preach the kingdom of God is at hand, pero pinadarama natin sa kanila, totoo, the kingdom of God is here sa pamamagitan ng hindi lamang sa pangangaral sa pulpito, ngunit sa pamamagitan din ng paglilingkod. Iba't iba man ang bukasyon, hindi nangangahulugan, wala kayong bahagi. Iba't iba man ang ating bukasyon, yan ay lahat magagamit kung tayo, katulad ng 72 pang mga alagad, ay makikibahagi, susunod sa utos ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bilang sambayanan ng Diyos, dumalangin tayo sa amang maawain para sa kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo ng sanlikha. Ating isamo, Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa simbahan, upang magpadala pa ang Panginoon ng mga manggagawa sa kanyang bukirin, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa kapayapaan ng mundo, lalo na sa Ukraine at gitnang silangan, upang gamitin ang yaman ng mga bansa, hindi sa pakikidigma, kundi sa pagtulong sa mga mamamayan at kapwa bansang lugmok sa kahirapan. Tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa ating bansa, upang ang namumuno at mamamayan ay magkapit kamay sa ipagkakamit ng katarungan, pag-asa at kapayapaan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa ating lahat, upang ang pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay magdulot ng kapayapaan sa mga pamilya. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa mga yumao, upang makamit nila ang kapayapaang walang hanggan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Tulungan kaming mapaghari sa daigdig ang kapayapaang nagmumula sa mga pusong naghahangad nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Kaya po muna kayo. Blessed are you, Lord God of all creation, and your goodness we have spread to you for the truth is given in human hands and made it will become prosperity. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Tapas na hangin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami sa araw. Sana na pagpapatawad namin. Ipahinulot sa tukso at iyan siya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loob na mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako sa kanya. Ang banal na Eucharistia ay nagpapahiwatig at gumaganap ng pakikipagkaisa ng buhay sa Diyos at ng pagkakaisa ng bayan ng Diyos na siyang layunin ng simbahan. Sa makatwid, tuwing kakanin nyo ang tinapay na ito at iinumin ang kalis na ito, ipinahahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Sa banal na ostya, si Jesus ay buhay. At kapag ang tao ay may buhay, nangangahulugang siya ay may dugo. Sa makatwid, sa banal na ostya ay tinataglay ni Jesus ang katawan at dugo. Kung ano ang nagagawa o halaga ng pagkain at inumin sa katawan, ganon din ang nagagawa o halaga ng banal na Eucharistia para sa kaluluwa. Ang marapat na tumanggap sa banal na komunyon ay pinagkakalooban ni Kristo ng dagdag na biyayang nagpapabanal. Higit na tibay ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Higit na tingkad ng pagkakaisa at pagmamahal ng kaluluwa kay Kristo at sa bawat kasapi ng katawang mistiko at kapatawaran ng mga maliliit na kasalanan at lakas upang mapaglabanan o masugpo ang masamang hilig. Ang pagdalaw sa Santissimo Sacramento ay isang tanda ng pasasalamat, pag-ibig at tungkuling pagsamba kay Kristong ating Panginoon. Ang Eucharistia ay ang kabuuan at hantungan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan nito, tayo nabubuklod at pinag-iisa kay Kristo na sa atin ay nagbibigay ng makalangit na buhay. Ang Eucharistia ay isang sangla at katumbas ng buhay na walang hanggan. Si Jesus na sinugo ng Ama sa daigdig nito ay nagkaloob sa atin ng Eucharistia bilang tanda ng kaluwalhatian na tatamuhin natin sa piling niya. Sa paglahok sa banal na sakripisyo ay pinag-iisa tayo sa kanyang puso. Pinasisigla at nagbibigay ng lakas ng loob sa paglalakbay sa buhay na ito. Niloloob niyang nasain natin ang buhay na walang hanggan at pinipisan tayo mula ngayon sa simbahan sa langit kasama ng kabanal-banalang Birheng Maria, ni San Pascual Bailon at ni Santa Clara ng Assisi at ng lahat ng mga santo. Ama naming mapagmahal, napakalaking biyaya nang loobin mong magkatawang tao ang iyong anak upang makapiling ng sangkatawang nananabik sa pagdating ng kaligtasan sa aming piling. Niloob mo na siya ay aming maranasan bilang katawan at dugo na aming nakikita at tinatanggap. Niloob mong siya ay manatiling kapiling namin sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo sa anyo ng tinapay at alak na aming pinagsasaluhan sa banal na Eucharistia. Tunay kang mabuti at hindi mo hinahayaang kami ay mangulila. Panginoon, naniniwala kaming nananatili ka sa Santissimo Sacramento upang makiisa sa amin, makinig sa mga nilalaman ng aming puso, at patuloy na magpadama ng iyong pagmamahal.
Sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya, ikaw ay nananatili sa iyong banal na katawan at dugo. Itulot mong naisin namin lagi ang makipag-isa sa iyo sa aming pagkukumunyon at pagsamba na nananatili sa lahat ng tabernakulo, sa lahat ng simbahan. Nawa ay lagi ka naming kilalanin at purihin, kasama ng iyong mahal na ina, ang Birheng Maria, at kasama ang lahat ng mga banal, lalo na sina San Pascual Bailon at Santa Clara ng Assisi. Taglay ang banal na Espiritu, hinihiling naming ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na nagkatawang tao para sa aming kapakanan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Sound check. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, kayo ay aming tinatanggap sa aming parokya, sa parokya ni San Pascual Bailon at Pambansang Dambana ng Mahal na Birheng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao. Lahat po ng sasayaw, forward lang po dito, lalo na po yung mga mag-asawang humihingi ng anak. Mas mainam po na nahandito kayo. Ang aming pong parokya ang may pinakamahabang selebrasyon ng kapistahan dahil 3 po ang aming patron. Ang unang patron natin sa May 17 ng ating kapistahan, ang patron po natin ay walang iba kundi si San Pascual Bailon, na kung saan si San Pascual po ay pintakasi o kahilingan para sa bukasyon ng pagpapari, bukasyon ng pagmamadre, bukasyon ng singles blessedness o bukasyon ng may asawa. Gayon din naman, siya ay pintakasi para kayo ay makahanap ng kapartner sa buhay. Ang kalawang kapistahan po natin ay May 18 na kung saan ang ating patron ay walang iba kundi si Santa Clara ng Assisi, kung bakit ang bawat mag-asawang naririto ngayon ay humihiling para sa kanilang anak. At ang ikatlong patron natin, ang May 19, na ang ating patron ay walang iba kundi ang ating mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao, na doon po siya sa gitna, na kung saan ang ating mga kahilingan ay pwede nating ipatungkol para sa isang mabuti at maayos na kabuhayan o good harvest. Ang sayaw po sa ubando ay hindi isang ordinaryong sayaw. Ito ay sayaw panalangin, indak ng inyong pananampalataya. Kaya mamaya po, habang kayo ay sumasayaw, ibigay nyo ng todo ang galaw ng inyong kamay at galaw ng inyong paa, sapagkat ito po ay isang uri ng panalangin na may mas kasamang malalim na pananampalataya. Kaya hindi po ito basta-basta isinasayaw.
At ang tugtog po natin ngayon ay meron po tayong tatlong sayaw, sayaw kay San Pascual Bailon, sayaw kay Santa Clara, at sayaw kay Birhen ng Salambao. Ang inyo pong intensyon, ang mag-aari magsabi po sa inyo kung ano ang isinasayaw po ninyo. Depende po yon sa inyong intensyon. Subalit ang indak o sayaw ni Santa Clara ay may kaukulang galaw ng kamay at paa na mayroon pong kahulugan. Ang una pong step sa tugtog ni Santa Clara, ang dalawang hinlalaki po nakatapat sa ating mga puso na nangangahulugan ng ating malalim na pananampalataya habang sinasayaw po natin sa indak ng balse. Okay po? Ang ikalawa po nating step ay ang hayon na iminomostra na ating kasamahan na kung saan ito ay pagtataas ng matris, nangangahulugan po ito ng pagtataas ng matris at sa kalalakihan ay ang pagdaloy ng masaganang punlay na nakahawak sa balakang. At ang ikatlong step ay ang pagluhog na kung saan itinataas natin ang ating mga kamay, ang kababaihan po inihahaplos sa sinapupunan ng kalalakihan, inihahaplos sa balakang. Ang kaapat na step ay ang tinatawag nating balse lateral na kung saan sinasayaw natin sa tugtog ng balse, sa indak ng balse, na ang ating mga kamay ay nakabuka. Ito po ay nangangahulugan na sa kabila ng inyong pananalangin, mag-asawa, kahilingan, higit nating kailangan ang tulong panalangin ng iba. At ang ikalimang step ay ang magkahawak kamay ng mag-asawa na kung saan ang lahat ay ipinagkakatiwala na natin sa Panginoon. Sinasabi nga po nila na ang pinakamataas na panalangin ay ang pag-aalay ng banal na misa. Kaya maraming salamat po sa mga dumalo sa ating banal na misa. Mamaya po, maaari po kayong mag-alay ng pamisa bilang tanda ng pagbabalik ng inyong biyaya at blessings. Maaari po kayong maghandog ng 9 na araw, 9 na linggo, o 9 na buwan. Dahil ito po ang pinakamataas na uri ng panalangin. Gayon din po, paglabas niyo po sa kaliwa, naroon po ang ating museo na kung saan ang relic ni Santa Clara ay makikita po ninyo doon at kung saan ang iba't ibang anyo ng ating mga pwedeng mapamili ay naroroon. Si Santa Clara po ay kilala sa pag-aalay ng itlog, kung kaya naman po mamaya mayroon po tayo doong itlog na binibenta na maaari nyo pong ialay kay Santa Clara. At ang napagbibilan po ng itlog na yon ay tulong nyo na sa aming parokya dahil ang bawat pinagbibilan po at iniaalay nyo ng itlog ay ibinibigay po natin sa kapuspalad, sa mga nakabilanggo o sa mga batang nasa bahay ampunan. Sa diwa pong iyan, 3 tugtog ang ating tutugtugin. Unahin po natin ang Santa Clara.
Mahal naming Birhena sa lamba, iyong tulungan. Sana namin ay pawin ni Jesus na ay sanalihan sa iyong nagdasal. Sa'yo'y ay pagtunan, mayroon na Ina namin na mapagmahal, kami kahabagan. Sa pagkakaon at